Hello everyone. I hope you're all doing okay. Ngayon, ang i-discuss naman natin is about hypothesis. So hypothesis, pagka singular, hypothesis kapag plural. Paano nga ba ginagawa yung hypothesis? Now, nakikita nyo sa screen niyo, okay, nandyan yung title natin, The Effect. This is just a sample. The effect of empowerment on job commitment among restaurant employees. Bagay na bagay ito sa mga HR, no, human resources management students. Well, this is just a sample. Nandito yung kanyang conceptual framework. You have the independent variable, no, and you have the dependent variable. Pagka causal, hindi pwedeng mabaliktad yung dependent variable at independent variable sa conceptual framework. Pero kapag ang title is the relationship, okay, pwedeng wala na yung independent variable at saka dependent variable. Kasi hindi naman importante no kung alin doon yung dependent kasi pwede siyang magbaliktad because we only are measuring yung relationship and not the effect or influence. Again, I would like to remind you na ito nakikita niyo yung um, line with arrow. Line with arrow represents yung causal. Okay, inaalam mo yung cause and effect relationship, okay, ng ano na ito, ng title natin, ang dalawang variables na ito. Itong altruism, ito nakita natin, empowerment is your independent variable and then dependent variable is job commitment. Tapos itong altruism and wisdom, ang tawag natin dyan ay subdomain or subvariable or kaya domain. So meron tayong domains dito na dalawa. And for job commitment, we have 3 domains. Itong domains na to, either you can get it from the questionnaire, no? Yung questionnaire, makikita nyo may mga domains na yon. Or kaya naman, pagka gumawa ka ng isang questionnaire, for example, pwede kang gumawa ng self-made, ano? Lagyan mo siya ng domains or sub-variables. Yung sub-variables, ang maganda rito, ang ginagawa niya is nililesen niya yung error kasi mas nagkakaroon ng focus, no? Pagka empowerment, for example, may kanya-kanya pang specific na or aspect yung empowerment. So mas nagkakaroon ng focus, mas naliles yung error. So for example, in-evaluate mo is um, satisfaction, for example, sa isang restaurant. So po pwedeng ang tinitignan mo ron sa satisfaction yung food, yung service, nagigets niyo? So magkakaiba pa yung satisfaction. Kaya magkakaroon ng clarity pa. Now, from this, no, from the conceptual framework, dito natin i-abstract yung hypothesis natin. Okay? Pagka singular, IS. Kapag plural, ES. So lalagay ko na rito ngayon. Hypothesis, oops. Hypothesis. So, paano gumawa ng hypothesis? So, sa atin, HO1, sub 1, kasi tayo ay, ang ginagamit lang natin is null hypothesis. Meron dalawang klaseng hypothesis. The null hypothesis and the alternative hypothesis. The null hypothesis, ito ay kino-construct negatively, no? Yung word na gamit natin is no or not. So negative yung kanyang construction. Okay? So yung alternative naman is stated positively. So sa atin, sa research natin, no, hindi natin ginagamit yung alternative. Ang itetest lang natin is yung, no, ang itetest dito pagdating sa iyong chapter 4, no, pag ginawa na yung chapter 4, itetest natin yung hypothesis. By the way, pag tinignan natin, for example, yung descriptive na sagot, no, yung nilagay nila yung score nila doon, ang tawag natin doon is descriptive. Pero pag nilagyan na natin ng hypothesis, for example, yung empowerment altruism, nilagyan na nila ng score na 2, 3, 4, at kinuha yun, yung mga numbers na yun, ang tawag natin doon is descriptive. Dinidescribe nila yung perception nila. Okay? Sa empowerment. Dinidescribe nila yung perception nila sa kanilang
job commitment. Pero pagka sinusukat mo na, for example, kung may effect, ang tawag na natin doon or kaya may relationship, ang tawag natin doon ay inferential. Sa inferential, ito ay ginagamitan na natin ng SPSS ng program, Statistical Packages for Social Sciences, para makompute kung greater than or less than 0.05. So dito na magsisimula yung hypothesis natin. Gamit ako ng ganito, tingnan niyo mabuti. I'm going to insert just for the purpose of maging visual lang yung aking yung aking presentation sa inyo. Ang unang ibabangga ko is etong altruism to general. Okay? So, ang lalagay ko is dahil effect tayo, altruism, HO1 is altruism has no significant effect on general. Okay? Alright. Tapos ngayon, so yan yung HO1 ko. Okay? Bigyan ko na ng marami Mukhang marami kasi ito. So HO2 ko, so kanina ang tinignan ko, ang pinagbangga ko, altruism. Okay? Ngayon naman, ang ibabangga ko is altruism sa intrinsic. Nakikita ninyo? Tingnan ko nga kung mababago ko itong kulay na to. Palitan ko lang yung kulay para mas klaro sa inyo. Okay? Palitan ko yung kulay lang nito. So, ito. So, yung altruism, ay, hindi pala rin to. Talaga ito na yung gagamitin ko. Okay? So, yun yung una. Tapos, yung pangalawa, altruism sa intrinsic. Okay? Altruism sa intrinsic. Tingnan ko lang yung kulay, baka mabago ko. Okay? Yun, nabago ko yung kulay niya. Okay? So, tapos, parang mas maganda tabla ka. Yan. So, ito na yung number 2. So, copy ko lang to. Okay? Copy ko lang yan. Altruism has no significant. Huwag mawawala yung significant because yun ang susukatin natin. Okay? Titingnan natin kung mayroong significant. Yung significant na yun, makukompute siya ng SPSS kung less than 0.05 may significance. Ibig sabihin, kailan mo ba sinasabing maalat ang pagkain, for example? Kailan mo masasabing matabang yung pagkain? May epekto ba yung asin? Wala. Kung kunti lang yung nilagay kong asin, sasabihin ko, wala pang epekto. Pero pagka maalat na, so sinasabi ko na masyado nang maalat to. Ang tawag natin doon, sa ating perception ay significant na yung kanyang epekto doon sa pagkain. Hindi mo na ngayon makain yung pagkain dahil maalat siya. So ganun din dito. So dito ay intrinsic. Okay? Intrinsic. Ano yung kasunod? So after nito, ay ang gagawin ko naman ay altruism sa extrinsic. Copy ko ulit siya. Okay? Extrinsic. So the more na dumadami yung variables mo, mas dumadami ito. Okay? Now, depende sa mga universities, Pero sa school natin, gusto nila is lahat 'yan kunin mo yung makompute mo yung inferential. Okay? May mga ibang school, universities, ang kailangan mo lang kunin empowerment at saka job commitment, okay na sila. Pero sa school natin ay nire-require na kunin lahat. So meron pa tayong isa. So ito, altruism naman, yung kabuuan naman niya, yung overall sa job commitment naman. So ito naman, lagay ko rito, altruism on job commitment. Kaya nire-require ng ibang school na meron yan kasi kung minsan mamaya nakikita mo sa job commitment, may significant effect. Pagkatapos sa general, meron, sa intrinsic wala, sa extrinsic meron, mas nagiging na-magnify mo pa, mas na-scrutinize mo pa kung saan dun sa tatlo may effect at kung saan siya
Wala. Nagigets inyo? So, tingnan natin. So, iyon ay nasa una pa lang. Ito pang wisdom. So, ngayon, meron tayo niyan. Lagyan natin to. Wisdom sa general. So, ulitin mo lang ulit. Same process. So, basically, HO2, same process. Sub ko ito, HO3, HO4. Okay? So, ang gagawin ko lang, para mabilis, kopyahin ko to. Okay? Pagkatapos yung altruism na 5, 6, and 7, and 8. So, palitan ko na lang yung altruism ng wisdom. Gets nyo? Tapos, wisdom ulit. Nagets nyo? Ganun siya kadali lang. Okay? Wisdom. Tapos, wisdom. So, tapos na ba tayo nun? Hindi pa tayo tapos. Kasi ang nakita pa lang natin, na-hypothesize pa lang natin, itong altruism sa apat na to. Okay? Altruism sa apat. Okay? Pero hindi pa natin nagagawa, okay? Ang isa pang gagawin natin, same procedure, yung empowerment naman sa apat. Okay? So, ang mangyayari niyan, itong si wisdom, okay? Si wisdom, meron din siyang isa kay general, okay? Isa kay, okay, kay Jan, kay intrinsic, tapos isa pa ulit kay extrinsic, tapos isa pa ulit kay, so tigitigilan sila, tig-apat. So meron ng apat kay altruism, apat na hypothesis kay wisdom, and also apat na hypothesis kay empowerment. So sa empowerment naman ngayon, gawa natin. Empowerment kay general. Ganun siya. Okay? So yan ngayon ang hypothesis natin. So nagawan ko na rin wisdom. Gawan ko na rin ang apat. Kumopya na lang ako. Okay? Tapos 6, 7, 8. Dito na ako 9, 10, 11, and then 12. So palitan ko yung word na wisdom na ano yun? Empowerment. Empowerment. Okay? Tapos palitan ko na lang tong word na empowerment, empowerment, empowerment. So sa bandang huli, yung mismong variable mo sa empowerment, binangga mo na ngayon kay job commitment. Okay? Ulitin natin. So si altruism, tapusin ko muna ito para meron tayong tig-aapat na arrows. Okay? Alright. And finally, sa empowerment kay job commitment. So ganyan ang paggawa ng um, hypothesis. Unahin mo muna si domain, ibangga mo sa domain at sa lahat. Okay? Pagkatapos, yung another domain, tiga-apat ulit siya, and then your main variable, empowerment. So, nakadepende sa dami ng domain mo kapag ikaw ay nagsusukat, nang lalagay ka ng hypothesis. Okay? So now you have four for each. So total of 12 hypotheses mayroon tayo. And that would be all.